Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Saludo. Eto, rekta ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Naku, merong iiyak na tambaluslos dito sa video na to ni Senator Bato. 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Ihandayin na ho yung mga ballpen ha, 58. Gubchabit, huwag niyo hong kalimutan. Naku, at abogado yan. Merong sintido kumon. At hindi balingbing kagaya nitong si Abalos at nitong si Tolentino. 28, Senator Bongo. Kailangan naman, JB Hinlo. Sino na ba namit natin dyan? Yan, si Atty. Vic pala ho namit natin sa mga yan. Pero todo suporta ho tayo sa mga kandidato natin. Suportang PH ang tawag natin dyan. Atty. Raul Lambino, 34 sa balota. Sulat nyo na ho. Senator Philip Salvador pa ba? Diba? Kaysa ibigay nyo yung boto nyo kay kung sino-sino dyan, bigay nyo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Eto, tirahin na ho natin to. Baka magtampo tong si Senator Bato Hindi pa natin nabanatan yung mga banat niya. Ito. Nakakamiss ho kasi itong bolang kristal nitong si Senator Bato. Itong ulo nitong Senator Bato. Ito, namimiss ko sa kanya. Ito. Interview niya ho ito kay Ma'am Karen Davila. Naku, Ma'am Karen na naman to. Matindi to. Ating mga taga-subaybay. Good morning at Happy New Year sa inyo lahat. Alright, magandang usapan ito ang AKAP, no? So for the 2025 budget, the Senate has 5 billion pesos of AKAP. Ito yung ayuda para sa kapos ang kita. So I did the math. It would mean 24 kayo kung pantay-pantay itong i-divide. Each senator will roughly get 200 million pesos each to spend for AKAP. What do you think of that? I don't know, Karen. I don't know. Because I for one, is very much opposed on that particular line item in our budget. So I don't know how the Senate leadership will do it because if for all we know, the implementation of that AKAP, once it is already signed into law, it is left on the hands of this WD. So, kahit na sabihin mo, naka-earmark yung 5 billion na yan sa Senado, pagkahanda lang tayo. Pagkahanda lang tayo. Do you think, kami mga kinukonsidera ngayon nila na nasa oposisyon, mabigyan kami ng share niyan? At saka kung mabigyan mo kami ng share naman dyan, isa parang tawag dito, nakakahiya naman na kung bibigyan nila kami dyan, nakakahiya naman natanggapin namin yan na nag-upos nga kami dyan, di ba? For all decency, dapat huwag kang tumanggap kung bigyan ka man. Kung bibigyan ka, pero I don't think so, na bibigyan ka.
Alam nyo, kasi yung itong word na ibabahagi ko ho sa inyo na to, ito yung wala sa mga kandidato nitong administrasyon na to. Yung mga nasa unity. Ito yung word na hindi ho nila alam. At sana dito sa video na to, pagka napanood nila, matutunan. Ang tawag ho doon sa gagawin na yun si Senator Bato de la Rosa, delikadesa. Yan. Meron ho siyang delikadesa. Kasi marami ho ngayong mga politiko na kahit na ano pa yan, lalamunin nila yung pride nila kung ano man yan, no? Basta kahit na dilaan pa nila yung tumbong ni Tamba, basta mabigyan sila ng 777. Walang yato, no? Yung habang natutulog tayo, no? Iniisip natin na sana umasensyo na Pilipinas. Ito pala mga politiko na to, iniisip nila paano nanakawin ng pera na sabay ng Pilipino. Yung 777 scheme na yon, sa tingin nyo ho ba, yung mga matatanggap na pondo nitong mga congressman na to, makakarating ho lahat doon sa mga benepisyaryo na dapat paglaanan ng pondo na yan? Naku, malapit na eleksyon. Kailangan nila ng pondo. Baka wala pa silang tarpaulin, wala pa silang payong, wala pa silang candy, wala pa silang sombrero o kung ano pa man yung ipamumudbud nila sa karsada pagka magkakaraban sila, di ba? Marami pa ho silang kulang ngayong mga panahon na to. Kaya walang humpay ang paglalabas ng pera dyan sa House of Representatives. Itinatago nila sa pangalang ayuda. Diba? Ayuda sa kapos ang kita. Hindi. Ayuda sa kapos ang pondo sa eleksyon. Yun. Talaga, because alam mo, ito ipupunta na lang doon talaga sa mga kalyado nila kung bibigyan man nila. Because yun nga, just to tell you frankly, yung last budget, meron naka-earmark na AX para sa amin. Pero yun nga, pinastop ng Malacanang, wala na kami magawa. Kung hindi kami bigyan, so sabi ng DSWD, sorry sir, wala na kami, hindi namin pwedeng ma-release yung AX na yung nga, naka-earmark sa inyo dahil natigil. May saksyon ng Malacanang na ihinto. So wala tayong magawa dyan, wala tayong magawa. Hindi naman ho kasi kayo kaibigan nitong si Kokak. Nabibigyan lang ho ng nabibigyan lang ng otoridad na mamigay ng mga ganyang klaseng ayuda galing sa pamahalaan. Yun lang hong kahut-hutan ng dila nitong si Kadiri, no? Nitong si Kokak ni Lisa, no? Yung mga, kunyari, ang si Barbers, ang si mga party list yan sa House of Representatives, yung kahut-hutan ho nila ng dila yun, Kachokarat ho nila yun, di ba? Kaya sila talagang unlimited ho sila. Sky is the limit pagdating sa pondo. Ganun ho katindi yun, mga kababayan. Sorry na lang, Sen Bato. Mas okay yung sinasabi mo dito na kung sakaling bigyan man kayo, huwag yun tanggapin. Kasi nabahiran na yung pondo na yan, No, lahat ng mga kababayan natin, alam nila na ano yan, pang vote buying. No? At least, makita ng mga kababayan natin, yung si Bato de la Rosa, hindi tumanggap ng akap yan. Hindi niya ginamit ang pondo ng sambayanan para sa pangsarili niyang interes. Yun isang snappy salute kay Senator Bato de la Rosa. Parang gusto kong magpakalbo pagka nakikita ko tong si Senator Bato. Clarify this. The program is left entirely to the executive department. Okay, I think we should talk about this, no? So, I want my viewers to understand that AX and AKAP are two different things. So number one, yung AX, ayuda rin po ito, ang tawag dito, assistance to individuals in crisis situations. It's also a program run by the DSWD. Tas itong AKAP is ayuda para sa kapos ang kita. In effect, pareho po silang ayuda. So are you trying to tell us that in the last budget, nagkaroon ng AX ang bawat senador? Magkano technically ang AX ng bawat senador last year? Hindi ko alam kung bawat senador, bawat senador ang meron. But may AX ka. May AX kayo dapat. I was told na merong AX na para sa akin, but yun nga, hindi na-distribute dahil nga pinahinto.
So, was it the DSWD who told you, sir, we cannot release AX that's for you because inutos ng Malacanang? Sinabi yon? Yes. So, Okay. Ang AX kasi is meant for... Oo. So AX is meant for medical assistance, burial, transportation, education, food, financial assistance, other support services, which honestly speaking, I'm against ayuda being coursed or allotted for senators, but let's move on from that point of view. So Karen, let me clarify this, ha. Yung AX, matagal na yung programa ng gobyerno noon pa. DSWD talaga yan. Nasa DSWD yan. Pero yung AKAP, pag lumabas ang ito na, hindi ito programa ng DSWD. Ito'y AKAP na create ng House of Representatives. Sila ang gumawa nito for their own whatever. For whatever kung anong gusto lang gawin dito. Wala dito. In fact nga, nagulat nga kami nung lumabas yung AKAP. I-differentiate natin niya dahil yung AX matagal na yan na programa ng DSWD. except AX, AKAP Okay. ay agong gawas ng labas lang yan. Hindi yan programa ng DSWD. Ang alam ko dyan is talagang ginawa yan ng House of Representatives for their own consumption, whatever, kung ano gusto lang gawin. Pero DSWD pa rin nag-implement. Pero sa kanila yan, entirely, during 2024 budget, wala ang Senado dyan dahil hindi nga namin alam yan eh. Ngayon lang, pampalubag loob siguro, binigyan nila ng 5K kung inalot daw allotted sa Senado. 5 billion. 5 billion. Grabe naman yung pampalubag loob na yan, anak ng toko. Mga kababayan! Yung 5 billion, para ano lang ho pala yan, pampalubag loob lang ho nila. Walang pambira, ibang klase ang kakapal ng mukha nitong mga tambalus-lus na to. Pero si Senator Bato, in fairness, yung mga senador ho nating sinusuportahan, tinayuan yan. Kinontra yung akap na yan. Kaya saludo ho tayo sa kanila. Pero dito sa mga, yun, number 22, siyempre, Senator Bato, kahit kalbo yan, matindi yan. Basta kalbo, matinong tao. Huwag ko kayong maniniwala doon sa kasabihan. Basta kalbo, matinong tao. Sino ba sa mga kandidato ngayon ng kalbo? Isa-isa itong si Senator Bato. Kaya kung naghahanap kayo ng lucky charm na senador, wag na kayong tumingin kung saan-saan pa. Nandyan si Senator Bato de la Rosa. Gawin ho natin siyang lucky charm sa Senado. Para pampalubag loob siguro sa Senado pagdating sa BICAM na hindi mag-oppose. But then again, I strongly oppose that particular item in the budget. Okay. Now you're making good points. Magkaiba sila, matagal na ang AITS. But let's talk about AITS for just a minute here. But what you're saying is, by the DSWD saying, sir, hindi kayo pwede tumulong using your AITS kasi inutos ng Malacanang, then it means ang ayuda is politicized. It becomes discretionary kung kakampi ka ng gobyerno. Correct. Nag-start yun nung ako'y nag-imbestiga nung PDLX. Nag-imbestiga ako ng PDLX, yun na. Kinatop na ng DSWD, hindi na ako pwede makaabil ng AX yung naka-allot para sa akin, allotted sa akin, hindi na pwede daw. Stop na. So, you believe ang AKAP, alam ko hindi mo pinirmahan, hindi ka sang-ayon sa AKAP. Would you know ilan kayong senador ang hindi sang-ayon sa AKAP? I know also Senator Amy Marcos was concerned about AKAP, right? Ikaw, sino pa yung iba? Ako, Senator Joel Villanueva. Okay. Upo siya dyan. Hindi ko kasi makuha yung kung sinong hindi talaga pumirma sa BICAM report, ha? Hindi ko makuha. Pero yung stand namin, no, mga senador, was lalong-lalo na nung 2024 budget, ha? Not the 2025. Nung 2024 budget, parang feeling ang the general sentiment was that feeling na isahan yung Senado. Kaya galit sila na ayaw, bakit ganito? May pundo. Tapos nagdagulat na lang tayo.
Parang ganun ang feeling. Kaya nagbabatyag na lahat nung pagdating ng deliberation ng 2025 budget. Meron ho tayong balita, kakapasok lang. Matindi ho ito mga kababayan. Teka lang teka lang. Kakapasok lang ho na balita, no? Itong si Gob Chavit, Singson, binawi ang kandidatura sa 2025 midterm election. Nagkaroon ho tayo ng bakanting tatlong slot sa ating senatorial candidate. Tinanggal ko na ho dyan sa Gedli itong si Gob Chavit kasi ano na siya binawi niya na ho. Ano ho bang kadahilanan? Binawi ni dating governor na si Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 midterm election dahil sa health reason ngayong linggo, January 12. Magpagaling ka, get well soon na lang dito kay Gob Chavit, no? Sa totoo lang, yun susuportahan siya ni Tatay Digong, binawi ho niya ang kanyang kandidatura, anong magagawa natin, di ba? Ano na lang, get well soon, magpalakas ho kayo, Gob Chavit, dahil ito pilantropo to, mahilig hong tumulong, no? Marami ho siyang mga gustong mangyari sa ating bansa. Sa pagtakbo niya ng pagkasenador sa papalapit na election. Gayunpaman, wala ho tayong magagawa dyan. Meron ho tayong available na 3 slot na kung saan itong si Doc Willie Ong, ano ho natin yan, no? Kasama ho yan pero hindi pa ho natin binabandera yung pagmumukha ni Doc Willie dyan. Pero ilalagay ho natin yan. Hintay lang ho tayo, baka biglang may i-anunsyo si Tatay Digong. Ayaw ko naman na tanggalin ho natin yung ating mga ilinagay. Hayaan lang ho muna natin sa takdang panahon, pagka wala na talagang in-endorso si Tatay Digong, doon na ho natin ipapasok yung mga medyo nagugusto-gustuhan natin. Definitely, hindi ho dyan kasali yan si Colonel Busita. Tuloy ho natin ang ating video. Kakalungkot, no? Ano kaya nangyari dito sa kalusugan itong si Gob Chavit? Tuloy. Na binabantayan na yung AKAP na yan. Yeah. Now, do you believe ang AKAP? Because ang COMELEC said AKAP is exempted from the election ban. So, pwede mamigay Yun na. AKAP, it's startling na. Pwede mamigay ang AKAP during the campaign period. So kung ikaw ay senador, you are a re-electionist, tatakbo ka, may akap ka, idadaan mo sa DSWD, how do you believe will that be used for vote buying, electioneering? Kailangan pa ba itanong yan, Karen? It is being very clear naman yan pagdating doon sa baba kung sino nakakatanggap niyan. Kundi, pumili ka kung sino gusto mong bigyan. Kung ito ipapasa sa may standard ang DSWD, di ba, na sinusunod, ito, pagbigay ng ng politiko, pangalan doon sa DSWD, ito, dapat mabigyan. Validate ko noon ang DSWD. Sir, okay yan. Okay yan, pasado yan sa per hour standard. So, okay, bigyan. Pero, yung binigay ng pangalan ng politiko, yung recommended na receipt, Butante niya. sigurado yan. Hindi lang butante, baka mga leader lang, mga watcher nila doon sa presinto. So that So the system is the congressman or the senator will give the names to DSWD. DSWD then will give the AKAP. But in the end, yung binigyan, alam niya na yung kandidato ang pumili sa kanya. But that is the worst thing that would happen. Pero ginagawa yan ng iba pa, pero hindi naman nila lahat, hindi ko nila lahat Meron kong alam na hindi rin namimili, basta tawag nilang doon sa barangay kapitan o sa mayor kung sinong bigyan dyan o meron kayo dyan, bigyan nyo yung mga tao dyan, hindi nanggagaling mismo sa politiko. Meron din ganun nangyayari, pero most of the time, lalo na ngayon, election period, sigurado, yung iniisip natin, yan ang mangyayari. Because ang narinig ko, and these are from people who have actually received AKAP, no? Ang mga kasambahay na nakausap ko, yung iba, yung AKAP nila, niraraffle. Pangalawa, bago makatanggap ng AKAP, tinatanong kung voter ka ba, botante ka ba sa lungsod na to. Kung hindi ka boboto, wala kang AKAP. So that's why AKAP...
if Comelec is listening to all these issues, siguro it would be prudent on their part na ipagbawal talaga ang distribution nitong mga ayuda-ayuda na ito during campaign period. Ako I'm not anti-poor. Ang recipient nito ay yung mga mahirap talaga. Pero pagdating na to the point na magagamit ito sa election, then dapat Comelec should be prudent enough to decide na ibawal ito talaga. Ibawal dapat talaga. Kasi malaki epekto ito sa isang ordinaryong tao na hirap-hirap makabili ng isang kilong bigas. Pag mabigyan ka ng 3,000, 4,000, 5,000, malaking bagay na ito. At iisipin mo talaga kung sino yung politiko na nagbigay nito, most likely, it will influence your decision come election day. Talaga, kaysa naman yung hindi nakapagbigay, hindi ka napansin, hindi ka nabigyan ng isang kilong bigas, doon na lang ako sa nagbigay ng isang kilong bigas. That's how... Yun ang problema natin doon, mga kababayan, kung minamahal, no? Yun ang problema natin doon. Kailangan ho talaga, ang akap na yan, mahihinto yan. Itong Comelec na to, iniisip po natin, sino pa ho ba kayang hinihintay nila para ipatigil nila yung buwisit na akap na yan? Ano na ho tayo, sa totoo lang na nababanas na ho tayo dyan sa ano na yan, dyan sa akap-akap na yan. Bakit hindi pa kaya ipatigil? Okay lang, pagkatapos ng eleksyon, ibuhos nyo lahat ng pera, walang problema. At least, nakakasiguro tayo na kahit paano, hindi nagamit yan ng mga oportunistang individual na tumatakbo ng pagka-congressman, senador, o kung anong position man yan sa pamahalaan. The poorest of the poor things So, dapat ipagbawal lang pilik ito. Okay. All right. So just for the record, in case binigyan ka ng akap, no? Sa Senado, they release it. It's a whole other issue why Comelec exempted it. But kung bigyan ka, will you accept it? Nako. Well, sabihan ko, yung liderato ng Senado na kung na lang siguro, ibigay na lang yan doon sa ibang mga senador, huwag na lang ko isama dahil kahiya naman, hindi ako pumitma dyan sa kwan pero ang maghirap naman, ang tawag ho doon, delikadesa. Delikadesa at wala ho niyan yung mga nakapaligid kay Tamba. itong tanong. So kung ilan kayo na tatanggi sa akap, yung mga majority senators, they will be receiving more than 300 million pesos each. Grabe. Nasa kanila na yan. Kasi baka hindi tatanggap. So, yung tatanggap, lalaki yung cut nila. Lalaki yung share. Ganun talaga mangyari. Ganun talaga mangyari. How do you describe AKAP? What's the one word you would say about AKAP? Vote by. Pambili ng boto. One word nga lang Hindi one sentence, corruption. Yeah. Nakaw. Ano pa ba? Tamba. Pambili ng boto yan. Ano pa ba? Ano pa ba isipin natin yan? Kung tutusin sana, no, kung out of the picture ang politiko dyan, totally let DSWD do it. That is government's money. That is people's money. Ibigay yan sa taong bayan. Then, without the presence of the politicians, without the politicians' intervention, okay, napakaganda sana. Sige, anyway, pera ng taong bayan, ibigay yan para makakain, makabigay, bili ng bigas. Bigay yan. Basta wala lang yung hand ng politiko sa likod. And the timing. That question, kung itatanong natin sa DSWD, kaya ba nila yan? Kaya ba nila yan? At the end of the day, magsusumbong ito mga congressman na ito, mga mayor na ito, mga sino mga politiko na ito, magsusumbong yan doon sa Malacanang. Bakit yung DSWD tinanggalan kami ng papel diyan sa aming allocation na yan, aming plan yan. So, alam mo na, very complicated ang sitwasyon natin. Okay. All right. So, let's move on from that. So, if you are offered AKAP, will you take it or not take it? No, I will not take it. I will not take it. Saludo. Okay. Kahit nahirap ako sa eleksyon,
kahit na wala akong pampalubag-loob doon sa kung sinong dapat lulubagin natin ang loob, I will just appeal to their moralities na wala akong ibigay sa inyo dahil ayaw kong sumali sa programa na inuupos ko. Kaya nga sinasabi natin, iba yung dapat consistent tayo. Walang irony. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Dapat consistent tayo. Pag sinabi natin na gusto natin suportahan ang process of the Philippines para ma-modernize, tayo mga politiko, suportahan natin. O okay, because grabe ng pambubuli ng China, suportahan natin para ma-modernize ang process. Yeah, suportahan natin. Tapos pagdating sa budget, bawasan natin ng 15 billion yung AP Modernization Fund dahil gamitin natin sa ibang paraan. So, where's consistency there? Iba ang sinasabi, ibang ginagawa. Hindi maganda. How would you describe the 2025 budget in one word? How would you describe the 2025 budget in one word, very quickly? The worst. The worst. Worst. Okay. Why is that? Just quickly, why is this the worst? Number one, yung sabi ng Konstitusyon, dapat ang education sector ang makakatanggap ng napakalaking portion ng national budget. Pero lumabas after the BICAM na binawasan pa ka education at ang pinalaki yung DPWH. So, number one, talagang na-violate yung Konstitusyon. So, ni-repair nila, inayos nila. Pagdating bago pinarbahan ng Pangulo, pinalabas nila na mas malaki na ngayon ang education sector. Dahil sa ni-rearrange nila kuno. Meron silang mga binito at ni-rearrange. Yung lumabas ngayon na malaki na daw yung education sector, but then if you are going to scrutinize it again, lumaki yung education sector dahil pati yung pondo, mga training fund, education fund ng DND, yung mga training units ng Armed Forces of the Philippines, nilagay doon kasi education daw yun, education sector. When in fact, classification nun is defense sector yun. Under the defense sector, tinaggal nila, nilagay doon kuno para lalabas na mas malaki ang education sector. Pero sige lang, andyan na yan eh. That's water under the bridge. Then napirmahan na yung Right. GAA. Andyan na yung GAA. So, Okay. moving forward, ang lang natin, implement. Okay, now, before we go, I want to ask you about the restructuring of the National Security Council. The NSC has already said it does not indicate any kind of rift between the president, the vice president, the country security sector. Wala. Pero what do you make of the reorganization of the NSC that the Vice President Sara Duterte, was removed from the NSC? Maybe they find it uncomfortable, convening the National Security Council with the Vice President around. So, tinanggal nila. So, discretion nila yan. Hindi naman yan nakalagay sa konstitusyon natin na talagang andyan yung Vice President. So, ayaw nang nila. So, they can do everything. The Chief Executive has the power to reorganize all the departments and the offices under the executive branch. Oo. And I think if we go back also, I mean, you would remember this. Former President Rodrigo Duterte also removed Vice President Leni Robredo from the NSC, right? Or meron? Correct. Tinanggal ba? Parang gano'n na, parang tinanggal. So, it's entirely at the discretion of the President kung sino mo, paano nila i-compose, reorganize ang NSC. So, nothing new?
Nothing new. Ang ko lang dyan, ang sayang lang is yung former presidents tinagar nila. Yung vice president, Oo. Yeah. nagawa niya noon, di ba? In the case of Vice President Leni Robredo. But yung former presidents, I don't know kung nagawa niya noon because pagdating kasi sa security aspects, napaka-valuable yung inputs na pwedeng ibigay ng mga former presidents sa sitting president.